Isa. Ayun, dalawa. Dalawa lang mayaman dito sa Chola. Yung napakayaman. Mas madami. Mas madaming napakayaman kaysa mayaman. Tandaan po ninyo, ang tanong ko, hindi yung mapera, itaas ang kamay. Ano ho? Ang sabi ko, yung mayaman, itaas ang kamay. Iba po kasi yung mayaman, tsaka yung mapera. Pwedeng mapera ka, pero hindi ka mayaman. Ikaw ay dukha. Pwedeng mangyari, dukha ka sa kaligayahan. Dukha ka sa kapayapaan. Dukha ka sa pag-ibig. Dukha ka sa mga bagay na talagang mahalaga sa buhay. Ang sabi mo ng isang tagapagsalita, some people are so poor, all they have is money. Yung ibang tao, sobrang hirap. Ang meron lang sila pera. Walang pag-ibig, walang pagmamahal, walang kapayapaan, hindi makatulog, walang appetite, ang daming pagkain, walang gana, kaya pwedeng mangyari, marami kang pera, marami kang ari-arian, pero wala ka sa mga bagay-bagay na tunay, na mahalaga at hindi mawawala sa puso. Sana mamaya, tatanong ko yan ulit ilan ang mayaman, okay? Diyan po sa Amerika, napakaraming gamit, napakaraming cellphone, ano pang marami? Napakaraming camera, napakaraming mga laruan. Saan mas malalaki mga bahay? Dito sa Amerika. Sa Amerika. Sino mas maraming kotse? Dito sa Amerika. Sa Amerika. Lahat yata ng gusto mong maisip, naroon na yata sa Amerika. Tumira kami sa Amerika 4 na taon. Tumira kami sa Canada 8 taon. Alam mo, nagtaka kami doon. Pag ikaw ay dadaan sa subdivision, ang lalaki ng mga bahay, yung mga garahe, 2 ang pwedeng pumasok na sasakyan. Tapos, nagtataka kami, bakit paggabi na, lahat ng kotse nasa labas ng bahay? Sabi ko, sayang naman, naaarawan, nai-snow, napuputikan, nadudumihan, naalikabukan, itong mga kotse, meron naman silang garahe, 1, 2, 3, bakit nasa labas yung kotse? Doon ko nalaman, hindi pala pwedeng ipasok yung kotse sa garahe. Kasi ang daming gamit sa loob ng bahay, yung mga garahe, ginawang stockroom. Sobra po doon sa Amerika. Kasi ang bilis mong makabili. Bili. Maya-maya, puno na. Puno na yung kwarto, puno na yung stockroom. Mayroong magandang business sa Amerika. Ang tawag doon ay, anong tawag doon? Storage room. Alam niyo yung storage room. Talagang uupahan mo lang, isang lote yan na napakalaki, tapos mga kwarto, inuupahan yon. Kasi yung mga gamit sa bahay, hindi na kasya sa bahay, yun ang inuupahan. Ganon sa Amerika. Ngayon, dahil mas marami silang gamit, mas marami silang laruan, mas malaki ang mga bahay, ibig sabihin, mas masaya sila. Tama? Tama ba yun? Hindi. Tingnan po niyo. More people are less happy. Padami ng padami yung mga gamit, padami ng padami yung mga lugar na pwedeng puntahan, palaki ng palaki yung mga bahay, pabilis ng pabilis yung mga sasakyan, pero padami ng padami yung mga tao na hindi masaya. Pero punta ka sa Rojas Boulevard, alas 4 pa lang ng umaga, mayroon nang nakapila. Saan? Saan mo yun? Sa US Embassy. Gustong makarating sa Amerika. Tingnan po ninyo. Ang sabi po sa statistics o sa research, after ng World War II, sinukat yung saya ng bansang Amerika. At kanilang pag-alaman na noong 1950, yun na yung kasagaran at yun na ang pinaka tuktok ng kaligayahan ng bansang Amerika.
Ibig sabihin, after 1950, kahit naglakihan na ang mga bahay, kahit dumami pa ang mga laruan, kahit dumami pa ang mga sasakyan, hindi naman tumaas yung saya. Hanggang doon na lang yung saya. Ganun po yun. Pwedeng, halimbawa, 10,000 yung sweldo mo, ang saya mo. Pag naging 20,000, masaya-masa ka. Pag 100,000, ang saya. Pag naging 1 million, pero darating yung time, kahit anong dagdag na nung pera, wala na. Kasi yun rin ang mabibili mong ulam, yun din ang mabibili mong sasakyan, yun din ang mapupuntahan mo. Kaya, tingnan po ninyo, dito sa research, ang suicide sa Amerika, ito po ay 11th leading cause of death. Maraming namamatay sa atake, maraming namamatay sa stroke, maraming namamatay sa diabetes, pero napakaraming namamatay sa pagpapakamatay. Yung lumulundag ng building, yung nag-o-overdose, ba't nila gagawin yun? Ang dami nilang gamit, ang dami nilang laruan, ang lalaki ng mga bahay nila. Kasi po, hindi ibig sabihin, marami kang mga gamit, mas masaya ka na tao. Hindi pala ganon. Tingnan niyo po itong mga kabataan. Teenage suicide in the United States remains comparatively high in the 15 to 24 age group with 4,599 suicides in this age range in 2004, making it the third leading cause of death for those aged 15 to 24. Kaya, yung mga kabataan, 15 hanggang 24, yung pangatlong sanhi ng pagkamatay, suicide. Iniisip natin, magtatrabaho ako lagi, Choles, para lahat ng gusto ng anak ko na laruan, maibigay ko sa kanya. Akala ng tao, pag marami kang ibibigay na gamit laruan kaskapan sa isang tao, yun ang magpupuno ng kanyang puso para siya'y masayang-masaya at hindi na siya malulungkot. Hindi po yun totoo. Alam niyo bang mas maraming nagsusuicide sa mga bansa na mayayaman kaysa bansa na mahihirap? Uulitin ko po. Mas maraming nagpapakamatay sa mga bansa na mayayaman kaysa sa mga bansa na mahihirap. Amerika, Japan, Great Britain, South Korea, yung mga kung saan pinaggagawa yung ating mga gadgets, ang yayaman ng mga bansa na yan. Pero dyan mas maraming nagpapakamatay na mga tao. Yung mga mahirap na bansa, meron, pero konti. Kaya Pilipino, hindi yan, yung mahirap na Pilipino, hindi yan nagsusuicide. Pag nabigyan niya ng visa, nakarating sa Amerika, nakabili ng kotse, nakabili ng bahay, at maraming pang iba, natikman na lahat, tapos, akala ko pagdating ko sa Amerika, magiging masayang-masaya ako. Hindi, doon pa lang siya magpapakamatay. Hindi dito. Kasi dito, ang isip pa niya, pagdating ko doon, magiging masaya ako. Kaya hindi pa siya nagpapakamatay. Ibig lang po sabihin, hindi pera, kasangkapan, o gamit ang magpupuno sa ating mga puso na empty. Hindi po yun ang magbibigay sa atin ng ating hinahanap. Tignan niyo po ito. Ito ay isang pag naunawaan niyo yan, masyadong mababago ang buhay. Anong sabi? It is not happy people who are thankful. It is thankful people who are happy. Hindi muna. Ayan. Okay? Ang sabi po dyan, kung hindi pala yung pagiging mapera ang nagbibigay sa'yo ng saya, paano yan nararanasan yung tunay na saya?
Ano? Yung tunay na kaligayahan. Mayroon pong relasyon ang pagiging mapagpasalamat at saka yung kaligayahan. Kaya lang, dapat maunawaan natin kung alin ang una. Ang sabi po, ganito, hindi pa rin. Excited po. Hindi po yung mga masasayang tao ang mapagpasalamat. Kundi, yung mapagpasalamat na tao, yun po ang mga masasaya na tao. Anong ibig sabihin niya? Ganito, sabi natin, pag masaya na ako, tsaka ako magiging thankful o kaya grateful. Hindi pa naman ako masaya Tsaka na. Ano ho? Paghihintayin mo na ikaw ay magiging masaya muna bago ka magpasalamat, baka hindi na dumating yung panahon na magiging masaya ka. Ang mahalaga po, magpasalamat ka na. Kasi ang bunga ng pagpapasalamat ay kaligayahan. Alam niyo kung bakit? Kasi kapag ikaw ay mapagpasalamat, nagiging matalas ang iyong mata, ang iyong puso, ang iyong pananaw, bigla mong nakikita, mayroon ka palang mga pagpapala na nakaligtaan mo, na nariyan pala at napakahalaga, hindi mo napapansin. But when you are thankful, you start to realize you are a very blessed person. And because you are a very blessed person, you're able to say, Lord, salamat. Salamat. Ano? Ngayon, gaano ka kayaman? Ang yaman mo ay kasing lalim o kasing babaw ng iyong pagiging mapagpasalamat. Kaya kung ikaw ay kakaunti lang ng iyong pagpapasalamat, ang iyong katuwaan at kayamanan konti din sa iyong karanasan. But the deeper your gratefulness, the deeper your wealth and your happiness. Ngayon, tignan po ninyo kung paano ito, ha? Happiness will never come to those who don't appreciate what they already have. Because when you don't appreciate what you have already, you will never say salamat. Ngayon, may apat na klaseng salamat. 4 kinds of gratefulness. Tingnan nyo kung nasaan kayo, ha? Number 1, number 2, number 3, number 4. Ano yung number 1? Ang number 1 ay superficial. Pag superficial, ano yan? Mababaw, malalim? Mababaw, malalim? Mababaw lang. Ano yung superficial? Ito yung balat lang ang lalim ng pagpapasalamat mo. Ito yung thank you ka ng thank you kasi yung mga big items nangyari o kaya nakamtan mo. Halimbawa, tumama ka ng loto, 1 million. Anong sasabihin mo? Yes, thank you. Sa wakas, nagkaasawa ka rin, 49 years old ka na. Yes, thank you. Sa wakas, yung asawa mo na basagulero, na manunugal, na nambubugbog, sa wakas, nagbago na, o kaya namatay na. Thank you. Sa wakas, yung nagsikap ka na makapasa sa iyong board, 1 beses, 2, 3, after 9 attempts, pumasa ka din. Yes, thank you. Pag nagpapa-thank you ka lang, kasi may nangyari, at hindi na yung mas malalim, itong problema. Yung mga biyaya na tatanggap mo, mayroon yung kakambal ng bagong hamon sa buhay. Sabi mo, yes, mayroon na rin akong business na sarili. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng sarili mong empleyado. Kaya, yung mga empleyadong yon, may kanya-kanyang ugali, may kanya-kanyang mga style, na dati, dahil wala ka namang business, nakikitrabaho ka lang, hindi mo yung problema.
Ano? Kaya kung wala kang ugali at kung wala kang maturity para maharap yung mga bagong hamon na kasama ng bagong biyaya, sabi mo, sana hindi na lang ako nag-business, nag-empleyado na lang ako. Nakapag-asawa ka, sa wakas, 49 years old, no? Ang saya-saya mo. Pero ngayon, yung hamon ng buhay mag-asawa, kasama na. Dati, mag-isa ka lang. Wala kang iniisip na asawa. Ngayon, may kasama ka ng matulog, na humihili. Meron ka ng kasama, yung medyas niya, kung saan patapon-tapon. Meron kang asawa, hindi umuwi, alas 4 na ng umaga. Kasama yun. Kaya, ngayon, sabi mo, sana hindi na lang ako nag-asawa. Kasi, nagpasalamat ka lang dahil may nangyayari at hindi na lumalim yung pagpapasalamat mo. It's very important that you thank God for what happens and for what He gives, but it's very important that you are also a mature person so that you can, para sa ganun, maharap mo yung mga bagong hamon na kasama ng mga biyayang natanggap mo. Kaya, hindi pwedeng superficial lang. Kasi, halimbawa, nanalo ka ng loto, 1 million. Naubos na yung 1 million. Masaya ka pa? Hindi na. Kasi ang nagpasaya lang sa'yo, yung 1 million. Diba? Kaya pag nawala yun, mawawala na rin yung saya mo. Tandaan niyo pala to. Money will not make you happy. Money will make life more convenient. It will make life more comfortable. But it will not fill the hole in your heart. Dadali ang buhay. Pero yung butas ng puso mo, hindi yan malalamnan ng pera. Kahit 1 million, kahit 2 million, kahit 3 million, hindi. Kailangan po, bago dumating yung 1 million, masaya ka na. Kailangan po, ganon. Huwag mong gamitin ang pera para sumaya ka. Kasi po, ang gagawin lang ng pera, it will only magnify what is already in your heart. Kaya kung ang nasa puso mo ay unhappiness, nagkaroon ka ng 1 million, your unhappiness will only be multiplied by 1 million. Sabi mo, ay, 1 million lang, gusto ko 2 million. Nagka 2 million, ay, 2 million lang, gusto mo 3 million. Ay, 3 million lang, gusto mo. Wala kang fulfillment. Superficial. Gusto niyo yung number 2? Number 2. Ang number 2 ay simple. Ang simple thank you o yung simple gratitude, ganito yon. Wala yung nagpapasalamat ka lang pag may nangyaring malaki. Nakikita mo, yung palang tila mga napaka-ordinaryong bagay, napakahalaga pala nila, at ito'y nakikita mo at pinasasalamatan mo ang Diyos. Ano ang babayarin sa katapusan ng buwan? Isa. Kuryente. Ano ba? Renta. Ano ba? Tubig. Ano ba? Tuition fee. Cable. May tanong po ako sa inyo. Paano kaya kung may nakakabit sa ilong natin na oxygen meter? Di ba may electric meter? May water meter? Kung may kaya, oxygen meter. Sinusukat yung hangin na nilalanghap mo. Tapos, pag marami kang nilanghap na hangin, sa isang buwan, malaki bayad mo. Paano kung may bayad yung hangin? Siguro, bihira ka na lang huminga, no? Gaganyan ka lang. Pare, kumusta? Mamaya na ulit. Pag nangingitim ka na, punta ka dyan. Mahirap yata ang buhay yun, Pero nagpasalamat ka na ba sa Diyos? Sa hangin na nilalanghap mo, nabigay niya, walang bayan. Pero dahil nalilimutan natin magbilang ng mga biyaya, ang naiisip natin problema, hindi natin naiisip kung paano tayo pinagpala at binasbasan at nagkalooban ng Diyos at mahal na mahal po niya tayo. Anong paborito niyong ulam? Nagbigay ng isa. Adobo. Ano ba? Fried chicken. Ano ba?
Caldereta. Ano ba? Talong! Talong? Okay. Alam niyo yung Smoky Mountain noon? Alam niyo ho yun? Yung bundok ng basurahan noon, sa may tondo, ano? May missionary, may nakausap na bata. Tinanong yung bata. Sabi, Iho, anong paborito mong pagkain? Bibilihan niya ng pagkain. Eh yung bata, nangangalkal ng basura. Hindi alam sagutin ng bata. Tinanong siya ulit, anong paborito mong pagkain? Hindi niya masagot. Tinanong siya ulit, anong paborito mong pagkain? Alam niyo sagot ng bata? Yung pong hindi panis. Kasi halos makalkal niya na pagkain, panis na. At kapag nakatsyempo siya, hindi pa panis, kahit ano yun, paborito niya. Pagkakain tayo, anong sasabihin natin? Yan na naman ulam. Hindi mo alam yung ulam na yun na ayaw mo. Pag-aawayan yun ng mga tao sa maraming mga bansa dahil hindi sila nakakakain. Pero hindi tayo masaya. Hindi tayo natutuwa sapagkat nalilimutan natin, pinagpala pala tayo ng Diyos. Ang dami nating mayroon na ito hindi taglay ng ibang mga tao. Mayroon isang tao, siguro narinig nyo na ito, sabi niya, I was so sad because I had no shoes until I met a man who had no feet. Ang lungkot-lungkot ko kasi wala akong sapatos. Yung iba may pansimba, yung iba may pantenis, yung iba may pang-SM, yung iba mayroong pang-date. Ako, walang sapatos. Ang lungkot-lungkot niya. Hanggang may makatagpo siyang tao, walang paa, sumisipol. Naglalakad siya, may sumisipol, ang saya. Nung makita niya yung tao, walang paa. Para siyang sinampal. Ang lungkot-lungkot mo, wala lang akong sapatos. Siya walang paa. Pero ang saya. Nakapagpasalamat ka na ba? Gumising ka ngayong umaga. Nakapagpasalamat ka na ba? Nakakakita ka. Nakapagpasalamat ka na ba? Ang dami mong kakayahan na taglay sa buhay na pwede mong gamitin upang mabiyayaan ang napakaraming tao. Merong isang tao, ang lungkot-lungkot niya kasi nauubos yung kanyang buhok. Nauubos. Ay di yung kanyang kaibigan, pinalitan niya yung kasabihan, I was sad because I had no shoes until I met a man who had no feet. Pinalitan niya. Pero bago siya nag-text, ganito mo sabi niya, pare, hindi naman umuunti yung buhok mo. Lumalawang yung mo. Galit. Niyo mo ako! Sabi niya gano'n. Adi, nag-text na lang siya. Sabi niya, I was so sad because I had no hair until I met a man who had no head. Ayun, doon siya nagising. Kasi yung iba, pinupugutan ng ulo, di ba? Di ba magpasalamat, may ulo ka? Pinoproblema mo, nauubos yung buhok mo, meron kang ulo, meron niyang utak, meron niyang tenga, meron niyang ilong, meron niyang bibig, meron niyang gawa ng Panginoon, at ikaw ay makapagbabago ng maraming buhay nang dahil sa ulo na yan. Pero ang nakita natin, kumukunti na yata ang aking buhay. Nalilimutan nating magbilang ng ating mga biyaya, ng ating mga pagpapahal. Pag-uwi sa bahay, maraming hugasin. Pag-uwi sa bahay, maraming labahin. Pag-uwi sa bahay, maraming lilinisin. Ang daming gagawin sa bahay. Pero pag maraming hugasin, ano ibig sabihin? Maraming kinain. Pag maraming labahin, ano ibig sabihin? Maraming damit. Pag may lilinising bahay, ano ibig sabihin? May tinulugang bahay. Pero nalilimutan natin, tayo lubhang pinagpala, hindi na tayo nakapagbibilang kung gaano tayo binasbasan at binindisyonan at pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Yun ang pangalawa. So kayo po, ang pagpapasalamat, superficial, simple, meron ng pangatlo. Alam niyo yung pangatlo? Ito yung pangatlo.
Ito muna. Sige, okay yun. Mayroon ba itong sound? Dali ha. Sound. I-play mo nga doon. Hindi nakakabit. Yan. Hindi naman nakakabit. Hindi na connect ha. Sandali ha. Ito na lang. Ako na lang magsasalita. Tingnan nyo. Okay? Kita nyo yung kinakain nila. Yan ay putik na tinapay. Burak. Pinatuyo. Nilagyan lang ng mantikilya tsaka konting asin. Pero yan ay gawa sa lupa. Dahil wala nang pagkain. Ayan kinakain ng mga bata. Hindi po yan harina. Hindi yan bigas. Lupa galing sa bundok. Tapos ibababa, ayan lupa. Tapos, ang gagawin, pupunta sa basketball court na napakadumi. Tapos doon ibibilad. Pag tuyo na, ayan, kita niyo yung basketball court, dyan naglalaro. Tapos makita mo ang dumi ng dinadaanan. Tapos ipapatong dyan yung napakaraming putik na hinulma o kaya hinubog na parang pancake. Ayan. Tapos makikita mo ngayon nakabilad sila dyan sa basketball court kasi pagkatuyo na yan, yun ang pagkain. Sabi mo ngayon, bigas lang, ay kanin lang kami, tsaka tuyo, tsaka galunggong, tsaka sardinas. Kumain ka na ba ng lupa? Panginoon, salamat sa pagkain. Ito po yung simple gratitude. Tingnan nyo naman po, mga nanay, ang ipapakain sa anak, dahil wala nang pagkain, ay lupa. Lupa. Sige po, punta na tayo sa kabila. Kaya sana po nararamdaman natin, Lord, binless mo kami ng napakatindi. Ito hong kasunod, ang tinatawag po natin ay sacred gratitude. Ano naman ang sacred gratitude? Ganito. Pwede bang mabait ka, wala kang kasalanan, makukulong ka pa rin? Pwede mangyari yun? Pwede. Pwede yun? Pwede. Wala kang kasalanan, pero ikaw ang nakulong? Pwede, Pwede, di ba? Ikaw yung dapat ma-promote, yung na-promote yung salbahe. Pwede yun? Pwede. Nangyayari yan, di ba? Kumbaga, yung matuwid, yung mabait, yung malapit sa Diyos, siya yung nakulong, siya yung nawalan, siya yung parang nahihirapan. Pero, yung pangatlo, mga minamahal ko, anuman ang kalagayan mo sa buhay, ikaw ay nagpapasalamat sapagkat alam mo, anuman ang sitwasyon mo, yung panukala ng Diyos para sa iyo, natutupad pa rin. Hindi maaaring pigilan ng anumang pangyayari, yung ikaw ay mahubog ng Diyos ng sang-ayon sa Kanyang banal na kalooban. Kaya ikaw man ay nakulong, ikaw man ay napreso, ikaw man ay nabundol, ikaw man ay nagkasakit, para lang yung apoy. Alam niyo yung apoy? Pag idinarang mo, pag inilagay mo yung ginto sa apoy, ano mangyayari sa ginto? Nadadalisay. Yung lahat ng metal na hindi ginto, nahihiwalay. At ito'y magiging super dalisay na ginto. Kaya yung ginawa ng apoy, parang masakit. Pero ang resulta pala noon, gaganda ng napakaganda noong ginto. Alam niyo yung panday? Yung panday, mayroong napakalaking, anong tawag doon? Martilyo na lang na malaki. Parang si Thor. Maso. Tapos mayroon siyang bakal na malaki. Tapos ilalagay doon yung metal. Tapos pupukukin. Tapos lalagay niya naman sa apoy. Tapos lalagay. Ang sabi ng kwento, nakapagsalita yung metal na pinupukpok. Sabi, kailan po kayo hihinto ng pagpukpok sa akin? Alam niyo sabi ng panday, kapag nakita ko na ang mukha ko
dyan sa iyo. Ibig sabihin, tapos na. Ano? Ibig sabihin, kung sa kakapukpok, ito'y dumating na sa panahon, ito'y napakakintab na. Ano? Na para na siyang salamin. Sabi niya, doon, hihinto na ang pagpukpok. Ang layunin pala ng pagpukpok ng pagsubok, yung apoy ng mga pagsubok, ito pala ay para mahubog ka sa isang katauhan na hindi maaaring mangyari kapag iniiwasan at tinatakbuhan yung kahirapan sa buhay. Alam niyo yung butterfly? Bago yan maging butterfly, ano siya? Ha? Para siyang uod, di ba? Galing saan? Anong tawag doon? Cocoon. Alam niyo yung cocoon? Doon yan galing di ba? Kaya magpupumiglas yun, magpupumiglas, hanggang paglabas niya, lilipad. Nanonood yung bata, pinanonood niya. Palabas na yung uod, palabas na yung butterfly. Ang tagal. Sabi niya, kawawa naman siya. Kawawa naman siya. Kumuha siya ng kutsilyo. Tapos dahan-dahan, hiniwa niya yung balot. Paghiwa ng balot, bumukas. Nakalabas yung nasa loob. Paglabas, bumagsak. Tapos namatay na. Yun pala, kapag yung pagpupumiglas pala na yon, alam niyo nangyayari? Yung dugo na i-squeeze, tapos pumupunta dun sa mga pakpak. Nadidistribute yung dugo sa kakaipit niya. Kaya pagkalabas niya, walang bagsak, lipad agad yung butterfly. Akala nung bata, tinulungan niya yung butterfly. Napatay pala niya yung butterfly. Kung minsan ayaw mong mahirapan yung anak mo. Kung minsan ayaw mong makatikim siya ng kabiguan. Pero madalas, yun ang nakakatulong para yung mga mahal natin sa buhay, sila ay magkaroon ng mga muscle. Magkaroon sila ng kakayahan para anuman ang makaharap nila na hamon sa buhay, hindi sila mabubuwal, makakalipad sila. Makakatulong sa ibang tao. Kaya huwag pong matakot. Kahit ikaw dapat ang na-promote, hindi ka na-promote. Ikaw dapat ang malaya, ikaw ang nakulong. Tandaan mo lang, all things work together for good to them that love God. Lahat ng mga bagay, yan ay magkakasamang gumagawa sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos. Sino magaling gumawa ng cake dito? Di na uso rito magluto ng cake? Bihira. Sino nakatikim na ng cake? Okay, lahat. Anong sangkap ng cake? Harina, ano ba? Mantikilya, ano ba? Itlog, ano ba? Milk, asukal, ano ba? Yung alsa, ano yan? Baking soda, o kaya baking powder. Okay? Ngayon, kung titikman mo yung sangkap ng cake ng paisa-isa, anong lasa? Harina lang. Masarap yan? Baking powder lang. Butter lang. Pag hiwa-hiwalay, di ba? Pero kung sama-sama at tama ang timpla, parang red ribbon, parang Goldilocks, napakasarap. Kapag yung mga pangyayari natin sa buhay na hiwa-hiwalay, ang tingin mo, walang kasense. Diba? Yung nangyari nung 12 years old ka, yung nangyari nung 19 years old ka, yung nangyari kahapon, yung nangyari sa pabrika, yung nangyari sa eskwela, parang wala. Pero para pala yung sangkap ng cake, na lahat yan, pag pinagsama-sama mo, may binubuo ang Diyos na napakasarap na pag natikman ito ng mga tao. Wow, Panginoon, praise the Lord. Ibang klase ka talaga. May tao palang ganon. Ganon magpatawad, ganon magmahal, ganon umunawa. Binabago ka ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagsubok, sa pamamagitan ng mga kahirapan. Hindi dahil gusto kanyang saktan.
Dahil gusto kanyang lumakas. Gusto kanyang tumindi. Gusto magamit kanya ng makapangyarihan para mabago mo ang maraming buhay sa mundo. Amen po? Amen. Pang-apat. Last na lang ho. Ano yung pang-apat? Sacred times 2. Ano yung sacred times 2? Kasi lahat ng pagpapala galing sa Diyos. Tama yun? Lahat ng pagpapala galing sa Diyos. Lahat. Subalit ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay matuwid. Ang Diyos walang makasalanan. Ang maaari lamang makatanggap ng kanyang mga biyaya, ng kanyang mga kaloob, ay yung mga hindi rebelde. Di ba? Yung mga hindi rebelde. Kapag rebelde ka, ginawa mo ng hindi karapat-dapat ang iyong sarili na tumanggap sa anumang kaloob o biyaya na galing sa Diyos. Halimbawa, pinili mong maging terorista. Bibigyan ka pa ba ng SSS ng gobyerno? Sa palagay mo? Hindi na, makakancel na yon. Gusto mo, lipulin yung lahat ng tao sa probinsya ng Mindanao. Bibigyan ka pa ba ng retirement ng gobyerno? Hindi na. Hindi ka na karapat-dapat sa mga pagpapala na nauukol sana sa iyo kapag pinili mong maging rebelde. Tayong lahat, sabi ng Biblia, nagkasala. Naging rebelde ng laban sa kaharian ng Diyos. Dahil tayo rebelde, hindi na tayo karapat-dapat. Ito, tingnan po ninyo, isa-isa. Isa pa. Hindi ka karapat-dapat kahit isang langhap lang ng hangin. Hindi ka karapat-dapat kahit isang sikat lang ng araw. Hindi ka karapat-dapat kahit isang butil lang ng pagkain. Bakit? Rebelde tayo. Hindi na magiging matuwid para sa Diyos na ibigay ang biyaya, rebelde ka, gagamitin mo lang para sirain yung mga tao at ang kanyang kaharian. Ngayon, anong ginawa ng ating Panginoon? Tingnan po ninyo. Pag hindi ka na pwedeng tumanggap ng pagkain, ng sikat ng araw, o kaya ng hangin, ano mangyayari sa'yo? Mamatay. Kaya ang sabi po ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan, ano daw po? Kamatayan. Meron pang isang text sa Bible, ang sabi, ang kaluluwa o ang tao na nagkasala, Mamatay. mamamatay. Kasi, ginawa mo ng hindi karapat-dapat ang iyong sarili na tumanggap ng biyaya ng Diyos. May tanong ako sa inyo. Nakita na kayo na may sakit? Na nasa ospital, nasa ICU, at kaya lang tumitibok ang puso dahil naka-ventilator, nakakabit sa machine. May nakita na kayo ganon? Halimbawa, yung mahal mo sa buhay, nasa bahay. Ngayon, tumitibok yung kanyang puso kasi mayroong ventilator. Okay? Di okay lang lahat. Pero kapag nag-brown out, di mamamatay ang ilaw, mamamatay ang aircon, mamamatay ang ventilator. Kumusta yung mahal mo sa buhay? Patay din siya. Ngayon, para hindi siya mamatay, kahit mag-brown out, anong kailangan mo? Generator. Anong kailangan mo? Generator. Generator. Okay? O edi, maliwanag, malamig, umaandar ang ventilator, black out! Nako, takbo ka ngayon, doon. Takbo ka doon sa Ace Hardware. Bumili ka ng generator. Pinakamalaki, pinakamahal. Nung ikinakarga mo na, habang ginagawa mo yan, anong nangyari na sa mahal mo sa buhay? Patay. Namatay na. Pero may generator ka, di ba? Ba't siya namatay? Nali. Dapat, bibili ka ng generator bago pa mag-blackout. Kailangan yung generator nakakabit na bago pa mag-blackout. Hindi yung pagka-blackout, tsaka ka palang bibili. Nung nagkasala si Adan at si Eva, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Nagka-blackout ng kasalanan. Bakit tumibok pa rin ang puso ni Adan? Bakit nakahinga pa rin siya? Bakit nakalakad pa rin siya? Bakit naianak pa rin si Abel? Bakit naianak pa rin si Cain? Bakit nabuhay pa rin siya? Kung ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Alam niyo kung bakit?
Ang sabi po ng Biblia, si Kristo ang siyang tupa na namatay bago pa lalangin ang sanglibutan. Si Kristo, hindi pa tayo nilalang, alam na niya, ang tao pwede magkasala. Ang tao pwede magrebelde. Pag nagrebelde sila, mamamatay sila. Hindi na yan pwedeng huminga. Hindi na yan pwedeng mag-sunbathing. Hindi na yan pwedeng kumain. Kaya ang kanyang ginawa, bago pa tayo lalangin, ang sabi niya, pag magkasala ang tao, ang buhay ko ang kapalit. Kaya wala pang sakit ng ulo, may Tylenol na. Ano? Wala pa yung problema, mayroon ng sagot. Ano? Kung ang lolo mo namatay, 3 years old pa lang siya, kumusta ka na ngayon? Ulit, kapag ang lolo mo namatay, 3 years old ka pa lang, kumusta ka na? Nandito ka ba? Eh, siya naman yung namatay eh. Hindi ka ipapanganak. Bakit? Kasi ang lolo mo ang nagsilang, lolo't lola mo nagsilang sa nanay o tatay na siyang nagsilang sa iyo. Kaya kung namatay siya, 3 years old pa lang siya, nandito ka? Wala. Kaya si Adan at si Eva, kung namatay sila doon sa Garden of Eden, wala nang isinilang na tao. Pero ang ginawa ni Kristo, bago pa sila lalangin, ipinagkaloob na ang kanyang buhay. Anong ibig sabihin nun? Pag final examination, hindi ka pa nagbayad, pwede ka mag-exam? Normally, pwede ka mag-exam? Hindi. Eh, ba't mayroong hindi pa nagbayad, nakaka-exam? Mayroong ano? Promissory note. Ano? Bago pa magkasala ang tao, mayroon ng promissory note. Ano ha? Kaya mahal po tayo ng Panginoon. Alam niya magkakasala tayo. Alam niya magkakamali tayo. Kaya ang kanyang ginawa, bumili siya kaagad ng kapalit na buhay para sa ganon, magkasala man ang tao, buhay pa rin tayo para sa ganon, magkaroon tayo ng pagkakataon na makilala ang ating Panginoon. Gusto ko pong iwanan ito sa inyo. Basahin po natin, to the death of Christ we owe even this earthly life. The bread we eat is the purchase of His broken body. The water we drink is bought by His spilled blood. No one, saint or sinner, eats his daily food, but he is nourished by the body and the blood of Christ. Kapatid ko, yung bawat tibok ng iyong puso, binili yan ng dugo ni Kristo. Ang bawat umaga na ikaw ay gumising, binili yan ng dugo ni Kristo. Ang bawat tibok ng iyong puso, ang bawat lakas ng iyong pangangatawan, ang lahat na taglay mo na biyaya, binili ito ng dugo ni Jesus. Kaya ikaw ay lubhang pinagpala. Kaya bakit natin sinabi, sacred gratitude times 2? Bakit? Kasi yung hangin, gawa ng Diyos. Pero hindi pwedeng ibigay sa iyo ng direkta kasi rebelde ka eh. Kaya ang ginawa ni Kristo, yung hangin na yon, binili pa ng kanyang dugo para ma-enjoy mo, para mabuhay ka, para gumising ka sa umaga. Bakit? Para magkaroon ka ng isang buhay na pwede mong magamit para makilala kung gaano ka kamahal ng Diyos. At siya'y narito ngayon upang sabihin sa atin lahat, wala kang pwedeng gawin upang mapigilan mo o mapahinto ang kanyang pagmamahal sa iyo. Wala kang maaring gawin upang madagdagan mo pa ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Ang ating Panginoon, anumang gawin mong pagtalikod, pagharap mo, nariyan siya. Ang ating Panginoon, huwag mo siyang isipin, iniisip ka niya. Ang ating Panginoon, kahit ikaw lang ang kaisa-isang taong nagkasala, mamamatay pa rin siya para sa iyo. Ilan po rito ang mayaman? Ha? Ilan dito, napakayaman, pinagpala ng Diyos nang gayon na lamang. Hallelujah. Tayo mong lahat ay tumayo. Tayo po'y mananalangin at aawitin natin yung
I give you my heart. Manalangin mo muna tayo, dakilang Diyos. Kayo ay buhay, kayo makapangyarihan, kayo'y narito. Pinagpapala kami, binabago ng aming mga buhay, kinikilos ng inyong banal na Espiritu. Napakarami po namin dapat ipagpasalamat, higit lalo ang inyong kaisa-isang anak, ang aming Panginoong Jesus, upang sa ganon magkaroon kami ng buhay na ito, Panginoon. Magamit upang kayo makilala, upang kayo'y mapurihan ng gayon na lang. Panginoon, salamat, salamat po. Narito ang aming mga puso, aming pinagkakalog sa inyo, maluwalhati ka sa aming mga buhay. Kami inyong binayaan ng inyong pag-ibig. Hindi kami karapat-dapat
subalit kayo nagmahal pa rin ng lubusan at ipinagkaloob po ninyo ang inyong bugtong na anak. Panginoon, aking idinadalangin ang bawat isa na narito ngayong gabi. Inyong nababatid ang kalagayan po ng bawat isa, ang bawat hamon na hinaharap sa kanilang mga buhay. Ang aking dalangin, Panginoon, ang kalakasan na galing sa langit, ang igawad po sa bawat isa. Bigyan po, Panginoong Diyos, ng katuwaan at kapayapaan ang bawat sambahayan. Bigyan po, Panginoon, ng inyong banal na karunungan upang sa ganon, anuman ang nangyayari sa kanilang mga buhay, o Panginoong Diyos, kayo ang laging lalapitan at sasampalatayanan. Tanggapin ngayon ang mayamang biyaya ng Panginoon, ang kanyang pag-ibig na hindi magwawakas, hindi magbabago. Kayo ay lubhang pinagpala, mahal kayo ng Panginoon. Lord, thank you. You are with us and you have blessed us. Thank you for answering our prayers. Thank you. Nothing, Lord, is impossible.